Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. At nagbabalik pa rin po ang Galing UPLB na syempre inyo pong nasusubaybayan sa YouTube Live, sa youtube.com/RadyoDZLB at sa Zeno Radio app at sa zeno.fm/RadyoDZLB. Baka po dun sa mga nakaabang sa Facebook Live, baka kayo po ay nagtataka. Sa ngayon ay wala po tayong sabayan. Wala yung sabayan natin sa Facebook. Dahil sa hindi malamang kadahilanan. Sayang naman, sinabi ko pa naman sa inyo sa sabayan, tapos biglang pinalya tayo ni Facebook ngayong araw na to. Nawala. Pero wag ko kayong mag-alala, pati ho ibang mga himpilan, wala ding Facebook. Chinek po namin bago umere. Good thing ba yun? Hindi naman siguro sa good thing, ano lang, tinignan lang namin baka tayo lang ang may problema, ganyan. It's not us, it's them. It's them. Tama, ayun. Galing mo doon, classmate Heart, tama nga yun. Anyway, batiin natin yung mga nakatutok ngayon sa ating YouTube Live, kagaya ni classmate RJ Galang, na excessive absences na raw. Nako, Ginoo. Baka next week, may babalikan ka pa raw bang programa, sabi ng mga tao rito. Tinatakot ka ni Sir Chris, Sir RJ. Hindi, ibig daw sabihin ng baka daw si Chris ang susunod na mag-substitute host. At syempre si Forrester Ferdinand Garma nakatutok din ngayon. At sabi niya rito, nako, hindi siya nakapanood kanina ng newscast. Ngunit wag ko kayong mag-alala, napapanood naman ang ating mga programa sa Radyo DZLB on demand sa ating Facebook at YouTube. Anyway, syempre, pag nandito si Classmate Har, alam nyo na, it's to class UPLB time. Magandang hapon. Magandang hapon, Kuya Gen. Ngayon ko lang ikaw nakasama ng Oo dito nga, sa no? Tuklas ay sa Galing Yes. UPLB. So, Ayun. naalala ko pa nung nagchika, naalala ko pa nung college, upper ko kasi si Kuya Gen. Ayo. So, nakikita ko siya sa CDC, yung hallway, ganyan. Sa hallway, yan. Sabi nga ng ating guest, malakas talaga ang boses and madaldal din talaga. Tapos sabi ka, hanggang ngayon. Hanggang ngayon naman. Yan naman po, aminado tayo dyan. Ayun. Anyway, sige, pakilala mo na Har ang ating guest sa Tuklas UPLB. Para po ngayong hapon dito sa Tuklas UPLB ay usapang research tayo. Kaya inimbitahan natin ang isa sa mga university researcher mula sa School of Environmental Science and Management o SESAM ng UPLB. Hindi dahil sila ay nanalo ng first place doon sa ating talent portion. Pero hihinga natin ng sample. Oo, hihinga natin ng sample mamaya. Yan si Sir. So, magandang hapon, Dr. Yusuf A. Sukol, and welcome po sa Tuklas. Baka gusto niyo po bumati muna sa ating mga viewers ngayong hapon. Ayan. Maraming salamat, Har. Sir Gen, good afternoon. Una sa lahat, gusto kong batiin muna ang mga listeners, followers at taga-suporta ng Radyo DZLB at ng programang Galing UPLB at syempre ng segment na ito na Tuklas UPLB. Ako po si Yusuf, isang university researcher ng SESAM or School of Environmental Science and Management. Ayan. And si Sir nga din po ay ang program leader ng One Health. So bago natin, Sir, pag-usapan yung pinaka-program na One Health ay alamin muna natin mula sa inyo, Sir, kung ano bang ibig sabihin nitong One Health. Mukhang palagi natin siyang naririnig, lalo ngayon dito sa university na isa sa priority areas ng UPLB Agora ang One Health. So ano po ba ang tinutukoy natin or ibig nating sabihin sa One Health? And kanino or anong klaseng health ang tinutukoy natin kapag pinag-uusapan natin ito, Sir? Ang konsepto ng One Health ay tumutukoy sa ugnayan at integrasyon at koordinasyon ng sektor ng kalusugan, ng tao, ng hayop, at ng kapaligiran. So, tatlong elemento yung ating tinitingnan at ng mga interaction nito. So, interaction ng tao, ng hayop, at ng kapaligiran. So, dito sa One Health, na nakapaloob din sa 4 major priority areas ng Agora, ang ating bagong UPLB RDE framework na kung saan meron tayong 4 na major priority areas.
Una dito yung food security and sovereignty. Pangalawa dito, ang sustainable cities and communities. Then pangatlo, yung ating sustainability and resilience. And then ang pang-apat, yung One Health. So yung One Health, meron tayong tinatawag na quadripartite definition. So pag sinasabing quadripartite, ito ay isang definition na binigay o binuo ng World Health Organization o ng WHO, ng FAO o ng Food and Agriculture Organization, ng UNEP, United Nations Environment Program, of course, ng WOA o the World Organization for Animal Health. So dito, ini-encourage po na ang bawat sektor ng kapaligiran, ng animal health, ng human health ay magkaisa upang magkaroon ng isang framework o programa o paradigm shift ng universal health for all. So kumbaga lahat ng uri ng kalusugan ng lahat ng organismo no sa ating planeta pala ay kasama, Doc Soy, no, sa One Health. So pag sinabi nating One Health, yung kabuuan, pangkalahatan kaya na nga kalusugan. siya din One Health. And siguro magandang pag-usapan talaga to kasi nakikita naman natin yung mga implikasyon ng pandemic, ng ating mga emerging diseases na hindi lang siya parang role ng public health pero may gagampanan din yung sa environment and yung sa animal kagaya ng nasabi ni Toksoy. So, pumunta naman po tayo dito sa inyong One Health program. Sir, ano po bang ibig sabihin nitong One Health doon sa ating program and ano yung kaugnayan nung nilaunch natin na mobile laboratory? Okay. So magbibigay lang ako ng konting background or history kung paano nabuo at nagkaroon ng kontrata ang One Health na ito. So meron kaming mas malaking programa na ang title ay Country Research Update and Policy Support to the Philippines National Action Program for Surveillance and Control of African Swine Fever, Avian Influenza, and Antimicrobial Resistance. So, ang methodology po or approach na gagamitin natin ay ang tinatawag nating One Health Systems Approach or Systems Thinking. So, dito sa project na ito o programa na ito po ay aprobado po, no? At suportado ng Australian Centre for International Agricultural Research or ACR in cooperation with the Canadian International Development Research Center. So yung One Health na mobile laboratory ay isa lamang sa 7 objectives at isa lamang na nakapaloob sa 4 na project components ng One Health na project. So meron po tayong 4 na project components po. Yung una, yung African Swine Fever, pangalawa, avian influenza, pangatlo, antimicrobial resistance, at yung pang-4 na component na kung saan nakapaloob ang One Health Mobile Lab ay ito pong tinatawag naming research integration and project linkages. So, yung 4 na component, essentially, ito po yung mag-uugnay-ugnay at magtatahi-tahi ng lahat ng findings, outputs, at outcomes ng first 3 na project components. Sir, banggit ko kasi matanong ko kasi binanggit niyo yung mga diseases na focus nito. So sir, bakit po ang pinili or ang na-emphasize dito ay yung African Swine Fever, Avian Influenza, and Antimicrobial Resistance? Ayun, napakagandang tanong, no, Har? At ang sagot dyan ay the project team has considered po, dahil ako din po ay nag-undergo muna ng One Health Fellowship sa Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture before this project came out bago siya naaprubahan. So after my fellowship under the Southeast Asia One Health University Network na fellowship program sa BAI, ito yung parang naging anak or output ng aking fellowship. Ito yung One Health na project na ng SESAM. So we consider yung 3 sakit na nabanggit ko, yung 2 sakit actually, and then another phenomenon, yung AMR. Because these 3 A's, we consider this as the Philippines' big 3 A's in the national livestock and poultry industry. Yung African Swine Fever, di ba hanggang ngayon meron tayong mga cases, malaking kawalan sa industriya ng kahayupan. Yung AMR has been considered
has been considered as the global silent pandemic, Opo. yung AMR. And then yung AI naman is a zoonotic disease, ano? So, yun yung justification kung bakit itong tatlong sakit na ito ang pinili namin. And luckily, fortunately, nakita siguro ng ACR at ng IDRC yung aming target, yung goal, pinaka-goal ng project under the food animal security. So kumbaga itong mga tinututukan no, ng mga sakit nitong mobile laboratory, ito yung mga sakit na direkta hong may kinalaman sa kabuhayan no, ng ating mga kababayan. Yan, tama yan, ano? At saka ito nga ay pabalik-balik actually ang mga sakit na ito, no? So, this is economically important, ano? Transboundary diseases. Yung Kasi dalawa, yung ASF-AI. yung avian influenza ay lumilipat-lipat din siya ng Yeah. borders din, sir. And yung goal po natin dito talaga sa buong program, including yung mobile laboratory, ay ano po yung na-envision natin na end goal, kumbaga, nitong program. Okay. So, sa tanong na yan, ang pinaka-ina-address talaga nung inceptive establishment. We still considered it as an initial step towards the establishment of a fully functional na laboratory center on One Health. So, inceptive establishment pa lang. So, ang pinaka-goal talaga nito is really to complement and support the national government policies and programs on the surveillance and control management of ASF, AI, and AMR. So, kumbaga, ito ay isang panimula, isang malaking hakbang na rin to consider na maaaring ma-develop pa further in the future. At ang gusto talaga natin dito ay, of course, yung quick response while there is a reported disease outbreak or disease incidents, especially doon sa mga lugar na kailangang mapuntahan, ma-document, at mai-report. And then, mai-share sa communities and public na ito yung nangyayari ngayon. And we are not only considering yung isang aspeto lang ng kalusugan. So, while it's very good to report yung animal cases sa paningin ng veterinary medicine, sa perspective ng animal science, it's also good to see kung ano yung factors from the environment, sa perspective naman ng environmental science and public health. Opo, yun. Tama yun, sir. And pwede na din po kaya namin na, sir, ma-introduce kung ano ba yung, pag sinabi nating mobile laboratory, ano bang itsura niya, anong laman nito, sino yung mga nandun sa mobile laboratory, and ano yung mga activities or tests na ating gagawin doon sa One Health Mobile Lab. Tsaka kung ano ito, kung ito ba ay sasakyang demotor o bangka ba ito, bus, ayan. Panghimpapawid. Helicopter. Ang One Health Mobile Lab is envisioned as a specialized field ambulant laboratory. So sa ngayon, ang nagagawa pala ng project is actually purchasing the vehicle. So isa itong van, malaking van actually. And maximum passenger capacity nito is 15 seaters. So ito pa is a plan to be customized next year. So may aayusin pa. Sa ating ayan, nasa screen na po natin sa mga nakatutok. Yan yun, sir, no? Ayan, so yan yun, yung van na yan. So that was taken during the launching event of the One Health Mobile Laboratory. So isa siyang van sa ngayon. So i-customize pa po yan. And we plan it to have na meron 3 sections sa loob, for sample processing, storage. And then meron din for of course a documentation part, of course dun sa aming mga for records sa loob. And then at the same time transport vehicle din ng mga researchers na sasama during field investigations, field research activities, and then yung pangatlo, of course, yung transport ng samples for submission to the laboratories. So, sir, dito ba ay pag nag-test tayo,
dadalhin pa talaga siya doon sa ibang laboratory, hindi siya naman doon sa mismong vehicle, ganun po ba Ayan, siya? oo. So, sa ngayon, wala pang capacity really, para mag-test ng, aside from the rapid testing, using rapid test kits. So, ang work plan is really to collect samples muna and then submit the samples to our partners, government agency partners. Special mention, of course, dito, yung Bureau of Animal Industry, na kung saan hinuhost nila ang ating Animal Disease Diagnostic Reference Laboratory. So, meron tayong national lab, ang BAI, ADDRL. So, ang agreement muna for now is really to seek the technical expertise and assistance of BAI personnel, of course, to guide us sa project kung ano yung protocol na ginagawa nila, mga procedures na ginagawa nila. So ngayon ang sistema pa is ganun muna, Dito ang magko-collect ng samples, ang project team, and then the transport to BAI, ADDRL. And sir, yung mga samples, pag sinabi natin, saan ba natin kinukuha yung mga samples or may process ba tayo na tinitake sa One Health program para ma-identify yung ating mga local or sites for this testing or collection? Okay. Meron kaming 15 provinces na partners or sites. Ano yun, sir? 15. So, may 15 kami. Ang aming unit of partnership is by region. So, at least meron din kami 15 regions for now na pina-finalize pa. And then 15 provinces na at least 15 farms din. So, yung mga samples will be collected from the identified and approved na farms. Whether it be a pig farm or a poultry farm. Okay? So, samples from pigs, from chicken, So, merong gagawin na collection, for sample collection. And then, yun nga, ang challenge kasi dito actually kasi gusto rin naming makita yung buong ecosystem, yung inter-island, yung island-to-island ecosystem, kung paano nagkakaroon yung or mechanics or dynamics ng spread ng mga sakit na ito na nabanggit kanina. So, sir, kung nabanggit niyo yung sa transfer, meron ba tayong challenge dun sa data or dun sa knowledge natin about dun sa transfer of diseases? Kasi mukhang ito yung pwedeng masagot talaga nung lab. May kakulangan ba tayo or may challenge na that's why we are addressing it through the mobile laboratory? Yes, oo. Actually, may mga gaps tayong nakita na rin, na kailangan ma-complement yung ating current na ginagawa ng government agencies. So, itong project na ito is actually in complementation, hindi ito in competition doon sa ginagawa ng ating mga ahensya ng gobyerno na dealing on ASF, AI, and AMR. Ito ay in complementation doon sa current government na mga actions. So, ang project ay nakadevelop or nakapag-formulate ng surveillance plans and mga work plans for ASF, AI, and AMR. So, dun sa aming mga plans na na-formulate, of course, with the assistance ng ating Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, ng Department of Health, especially from RITM and Pharmaceuticals Division ng DOH and AMR, and then NMIS ng DA, ng DNR, ng Biodiversity Management Bureau. So, hindi lang po yung kami yung nag-craft o nag-design ng aming plans, but with the help also, with the expertise of those agencies. So, meron kaming surveillance plan at nakadetalye lahat doon yung mga protocols, techniques, procedures, yung total number of samples to be collected, farm identification, selection criteria, and everything. Kumbaga, nakalatag na lahat with the protocols. Yes. At saka maganda yung sinabi ni Doc Soy na in collaboration, saka complementary siya sa efforts ng government. Sa iba't ibang mga ahensya. One Health naman talaga siya, so dapat tahi-tahi yung ating effort. Actually, ito, may tanong sa ating YouTube Live mula kay Ma'am Angie Maghuyop. Doc Angie, hello! Ayan. Doc Soy, ito po bang One Health mobile lab na inyong i-establish? Kapareho daw po ba ito ng mobile lab ni Dr. ni Dr. Homer Pantua? Katulad din daw po ba ito nung mobile lab na ginawa nung kumpanya ni na Dr. Pantua daw?
na mukhang ang focus ay sa ASF at avian influenza din. Honestly speaking, parang hindi ako familiar dun sa nabanggit na lab ni Tita Angie. Ni Tita Angie, no? Tita Ange, hindi ako familiar at parang wala pa akong knowledge about that lab. So, hindi ko siya masasagot kung pareho. Pero yung laboratory, yung One Health Lab ngayon na dinidevelop namin, na tinatry po namin ma-establish is really addressing yung needs, yung requirements na parang masabi talaga na One Health siya. Opo. So yun. So hindi babalikan lang natin isang ahensya o hindi lang isang aspeto ng kalusugan o sektor ng kalusugan ang tinitingnan, but we're trying really to operationalize para kung paano ba talaga masabing One Health. So yun po yung aming goal talaga, Tita Angie. And maganda siguro, baka kailangan ko rin pong matingnan Opo. yung nasabi niyong lab na ginawa ng ibang grupo, ng ibang individual, just really of course as an input also to the project that Opo, we are ayan. trying to establish also. Sige. Pero siguro magiging unique classmate Hardoc sir nitong yung uniqueness nung One Health Exactly. Mobile Lab is that talagang may may pagkiling siya towards One Health. Yung malinaw natahakin kaya mayroon tayong ganung klaseng lab. Yung- And sir, speaking of the mobile lab na na-launch na natin siya and mag-undergo siya ng kumbaga parang customization para mag-fit dun sa activities ng project. Kailan ba natin pwedeng i-anticipate na maging available ito sa ating mga target communities or users, and sino-sino nga ba sila? Ayan. Very good question again. Kasi ngayon, andyan na yung sasakyan. So, ngayon, ginagamit natin siya ng project team as a vehicle for coordination activities ng project. So, nakita naman natin sa proposal na may iba-ibang ahensya na involved. So, series of consultations, inceptions, coordination activities din ang ginagawa ng project. So, ngayon, malaking tulong sa amin yung vehicle, yung sasakyan. So, yun yung function niya ngayon. But, it is targeted by next year na ma-customize nga siya, mag-undergo ng customization, and in time also with the work plan na yung aming mga field works, field research, field disease investigation activities ay sasabay doon sa pag-customize para magamit na talaga namin siya during field works. So yun yung nasa work plan namin ngayon. So, lalakad na, aarangkada na By next year. By next year, One yun. Health Mobile. Aandar na. Ayan. And, Actually, umaandar na nga pala. umaandar na yung project. Natanong ko, sir, yung One Health program, kailan ba siya nag-start? Or ano yung duration ng program? Kasi isa lang yung laboratory or mobile lab natin. It's dun just sa one component. Yeah. Oo. So ano siya, yung sa contract, duration ng contract ng project, nag-start siya noong January 2023 and mag-i-end siya by December 2025. So 3 taon siya na i-implement, pero mas maaga, mas maagang napa-approve actually yung project. We officially started ng December of last year pa. Kaya pala, maaga din yung launch nito. Yeah, kaya maaga din. So medyo maaga yung napaaga din yung implementation. Okay. So, exciting din to. Aabangan natin next year kung makikita na natin yung fully customized na mobile Yun yung lab. exciting na makita doon May parang may mini lab lab tour. sa Sana meron. pwede yun. Natin. Pagbuo na, no? Oo. Pasyal nyo kami. Yes. Ang ganda pa naman sa Sesam Ang ganda ng picture nila, sir, sa launching. And yun, sir, siguro bago natin tapusin yung session, baka meron tayong pwedeng i-share. Pag ba gusto nila makipag-partner dun sa team, possible po ba ito sa One Health program? And sino po yung pwede nilang i-approach bukod sa inyo na program leader? Siya. Itong project na ito, ang partners din namin aside from the national government agencies from DADH and DNR, partners din ng project ang State Universities and Colleges in Luzon, Visayas and Mindanao. May mga select SUCs din kami na partner din ng project. And at the same time, provincial government units or municipal government units, and then yung mga farm owners, yung mga farm operators. For
communication, kung gustong makontak ang project, meron po kaming Facebook page, The One Health Project. Sa Twitter, ganun din po, The One Health Project. And then you can also send us an email through onehealth.sesam.uplb@up.edu.ph. And pwede rin naman po kayo mag-email din sa akin as the project leader. Ang aking email address is yasukol@up.edu.ph. And then, pwede rin naman pong tumawag sa SESAM telephone sa Dean's Office 049-536-2251. And then, may mobile number din po ako 09951-626-216. Ayan. Makamay bigla nang tumawag sa atin. So, pero maganda rin to for promotion of the project. But not only, ang gusto rin namin kasi dito is of course, helping our partners and our target partners for capacity building. So maganda information dissemination about the project, and then yung increasing the awareness on ASF, AI, and AMR. So sana nga po ay makatulong itong mga outputs natin mula dito sa program para sa surveillance and control ng ating mga identified na or zoonotic diseases and yung AMR as a global health phenomenon, sir. And baka gusto nyo, sir, batiin ang inyong mga kasama sa program. Ayan. Okay. Of course, ako ay nagpapasalamat at binabati ko, of course, yung members ng aking project team, yung aking co-project leaders, si Dr. Marisa Sobremisana, si Dr. Laili Abihero, ang aming project focal persons and study leaders, sina Doc Pat Sanchez, Doc Bugen Nastor, Doc Jack Villanueva, sina Patrick Bambang, meron din kami environmental planner sa team, Jessa Aquino, Catherine Gigantoni, and of course sa aming mga project RAs po, sina Antea, May, Lian, and Agatha, ang aming project staff on administration and financial management, si Jean Lawrence Dimasuay, project assistant Joshua Reyes, ang aming mga young consultants, mga brilliant consultants, mga bata pa, sina Justin Lacson, Rodolphe Kabambang, and RM Areglado. So ang aming team is multidisciplinary, so just to reflect also na One Health din siya. So may chemist, may environmental chemist, may engineers, agriculture engineers, and then meron din of course sa veterinary medicine, animal science, agriculture, environmental planning, and social sciences. Ayan. Very interdisciplinary. Siyempre, dahil One Health yan and UPLB yan. So, muli maraming salamat po, Dr. Yusuf Sukol, University Researcher mula sa SESAM at Program Leader ng One Health Program or yung One Human Environment Animal Linkage for Total Health. Maraming salamat po, Doc Suy, sa pagsama sa amin ngayong hapon dito sa Tuklas UPLB. Yan. Thank you, Doc Suy. Maraming salamat, Gen. Maraming salamat, Gen. Maraming salamat. Ito yung habol natin na banggit ni Doc Suy, si Lian. Masungsong nakatutok ngayon sa ating programa. One Health na may heart. With the heart. Thank you sa inyo. Saglit, may nakakalimutan tayo Sample! Sample! Bilang kayo ay galing sa nanalo sa Loyalty Day Parade, kailangan nyo daw ng sample. Ano bang Yan, ako talaga yung nasa gitna. So, hindi ko dala yung aking... kailangan. Dapat pala pinadala mo. Sana yun na lang sinuot ko pala. Ayan. So, ako yung may hawak na dalawang flag, nag-wave at nag-release na yan. Akala ko ang isa-sample ni Sir yung kanyang shirt ng One Health. Ang ganda Oo nga, flex may natin logo. yan. Yan, thank you ulit, Doc Suy. So yun meron tayong pakakaabangan, Classmate Heart. Sorry, I forgot to mention, of course, yung technical assistance na, of course, ini-extend ng aming Dean, si Dr. Rico Angkog. Si Dean Angkog is also part of the project. Siya yung aming project technical advisor and technical reviewer. So, nakalimutan ko, sorry. Kailangan kong banggitin kasi ang laki ng tulong ni Dean Angkog sa project na ito. Siyempre, si Dean. Ayan, shout out naman kay Dean. May sample din niya si Dean. Oo nga, kapag nag-guest po si Dean Rico, Dean, maganda na po kayo ng yung award-winning performance. Joke. Anyway, ayun. So, usapan ng One Health, talagang kailangan nating tutukan ito and hindi lang basta
isang solusyon lang, but to really consider yung interdisciplinarity ng mga factors and causes dapat nating matugunan para Yes. masabi natin na na-address natin yung problema Ayun. talaga. Kasi kitang-kita naman classmate Har at classmates, no? Kapag sinabi mo nga namang One Health, marami pong factors talaga yan. Maraming biotic and abiotic factors. Wow! Nag-bio one! Marami pong iba't ibang factors yan, kaya mahalagang tutukan yung iba't ibang mga sakit, no? Na nasa hayop kasi makakaapekto ho talaga din ito sa atin, sa bilang tao, at syempre sa ating Environment. kalikasan. Yan. Ayun. Anyway, classmate Har, baka meron kang mga announcements mula sa OVCRE? Ayan. So, ang announcements po natin, wala ba tayong pa-sound dyan, Char? Kasi ano na ngayon? Ano yan? October na, and para sa ating mga reps ay nalalapit na ang araw ng pasahan ng RSR! RSR. Uy! Ang fina-file ko nung reps pa ako, ay Ayan. meron na naman. Nasa second term na po tayo. So, July to December na inyong mga accomplishments and outputs ang inyong i-report sa ating rep service record. Ang deadline po natin ay usually every 5th yan nung buwan. Pero dahil papatak siya ng Sunday, ang deadline po natin ay November 6, Monday. So, May palugit? oo, may palugit ng kaunti. So, tingnan na lang po natin yung OC Memo number 045 series of 2022 para doon sa submission guidelines. And if may questions po kayo ay i-email natin yan sa extension.ovcre.upld@up.edu.ph. And ang isa pa natin na announcement ay mula sa COICA dahil ito ay in collaboration with UPLB and the International Rice Research Institute. Ina-announce natin na meron tayong mga PhD scholarships available for South Korean University. So open na po ang application. Makikita nyo sa ating screen ang QR code at ang eligibility criteria. Tingnan na po natin at iscan and mag-submit na ng applications. And mag-practice na tayo ng dyan. Annyeonghaseyo. Ganon. Kailangan mag-aral ng Korean. Oo. Baka tanungin ko ilang K-drama na yung napanood. Joke. Ilang Netflix subscriptions. Ayun. Salamat, classmate Har, at sa Tuklas team para sa paghatid na naman ng isang makabuluhang research. Yan. Ng ating pamantasan. Ayun. Na ano lang ulit ako dun sa RSR. Napa-flashback lang ako. Ayan. Kasi dati, RSR ang aking fina-file, pero dahil lumipat na ako na sektor, FSR na. At saka hindi lang natin nababanggit. Si Doc Sir kasi, kaya din kami magkakilala. Magkasama kami sa Division 7 ng UP Reps. Ayan, sa mga ka-Division 7, hello! Ayan. Anyway, ito pa po mga karagdagan pa po palang mga anunsyo o yung mga hindi pa nakakapagpa-validate ng ID ko. Baka classmate tayo, nakapagpa-validate ka na. Nagpa-validate na ako sa grad school. Uy. Pero sa DevCom ang sticker. Ayun. Sana all nakapagpa-validate na dahil ang deadline po ng validation ng inyong student IDs ay hanggang October 31, 2023. Mag-accomplish muna kayo ng online ID validation form. Ayan. Ang link ay nasa screen niyo ngayon or you can scan the QR code. Ayan. Mga pa-QR na ngayon. At pagkatapos niyan, pwede ninyong i-claim yung sticker sa main library. Pero ikaw, class, ito dito sa baba na sa reading room. Sa DevCom. Baka kung saan nila maklaim yung sticker. Ibang sticker yung maklaim. Baka, hindi naman pwedeng ibang sticker ang idikit mo dun sa ID. Ayun, eto pa, iba pa mga announcements para sa mga nahihirapan at gusto nang bumitaw sa Chem 18. May tutorial. Ayan, hatid po sa inyo ng UPLB Learning Resource Center ang Chem ka na ba? Chem na. Uy, sumagot niya. Tutorials for Chem 18. Yan po ay sa darating na October 16, araw ng Lunes, 6 to 8 p.m. sa Makiling Ballroom ng Student Union Building. At tatalakayin dyan ang modules 1 to 3 ng Chem 18. Kasama ang mga peer tutors na sina John Francis Antiola at Joshua Naranjo. Ayan. Pwede kayo mag-register sa bit.ly/LRC Chem 18-Reg 1. O di kaya, may QR ulit, scan the QR
code. Feeling ko humabol si Tita Angie ng link para ma-send kay Ah, Doc Soy. papadala natin. Tita Chat-chat Angie, na lang sila. Papadala namin kay Doc Soy itong yung pinadalang lab. Oo nga, no? Ayan. At nakatutok din ngayon, no? Sabi dito ni J-Lax sa ating YouTube Live, very interesting yung usapan kanina. Yon. Salamat. At sa wakas, live na tayo sa Facebook Live. Medyo na late lang tayo sa Oo, FB Live, ano? baka may Kaya problema lang si Facebook kanina. oo, pero ngayon okay na po. Tayo po ay tunay ng sabayan. Dapat may echo yon lagi. Anyway, susunod na dito sa Galing UPLB ang best friend ng bayan, Tita Polly Valencia. Tawag ng mga intern namin dati. Si Ate Polly ay naging Tita Polly. Ewan ko lang, baka pagbalik niya dito sa baka masampig ako. Si Ate Polly, susunod na at Tatak UPLB, dito lang yan sa Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Babalik pa kami. Galing UPLB.